Ang ganda sana no, kung malinis ang ating mga ilog at estero. Kaya ang grupo mula Camarines Norte na The Locals Pinas, yan ang goal. Nilulusong nila ang maruruming estero, kanal at ilog, matanggal lang ang mga naipong basura sa mga ito. Mula Maynila, Navotas, Pateros at kamakailan lang sa Cebu, tulong-tulong ang volunteers sa paglilinis. Ayon sa nagpasimuno sa grupo, na-inspire siya sa pinanggalingang International Cleanup Company na tumutulong sa Pilipinas para simulan din ang katulad na inisyatibo. Bakit hindi namin ituloy yung initiative? Dahil kami nga yung Pilipino, tayo yung tinutulungan. Bakit tayo Pilipino hindi natin ituloy kung ano yung paglilinis na dapat gawin? Sa loob lang ng isang taon, halos 800 na ang mga volunteer nila nationwide. Self-sustaining sila at walang kapalit na bayad ang kanilang paglilinis. Nasa 2 hanggang 3 linggo inaabot ang cleanup drive sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan at may kooperasyon ng mga barangay at LGU. Kung kukumputin naman, nasa 150 million na punong 250 ml plastic bottles ang dami ng basurang naligpit na nila mula sa isang taong cleanup drives. Kaya naman hikayat nila, suporta ng gobyerno at pribadong sektor at disiplina sa bawat Pinoy. Magkaroon tayo ng sorting and facility area na pwede natin i-recycle yung mga plastics and convert it into something profitable na magagamit din natin to fund more cleanups, to plant more trees. Itigil na natin ang pagtatapon ng basura sa mga ilog natin, creek or tabing dagat. Kasi po tayo din ang pahihirapan natin kapag may mga natural disaster po. Gising na tayo, Pilipinas! Sa ngayon ay pinaplano rin ng The Locals Pinas ang makapunta sa mga far-fetched areas para mapalawig pa ang kanilang tulong pangkalikasan at makapag-abot ng edukasyon sa mga komunidad nito. Ang pangangalaga sa kalikasan, hindi lang ilang grupo ang may kayang gumawa. Pwede rin natin itong isabuhay kahit sa simpleng pagtapon ng ating basura sa tamang tapunan. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang cleanup drive ng The Locals Pinas. Kasama si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, saan sila nakakakuha ng pondo para i-sustain yung ganitong klase ng activity? Self-sustaining sila. So, nung nakwento ni Sir Francis, sa pinakasimula, siya lang talaga yung naglalabas ng pera. Sariling pera niya. Sariling pera niya to. So, bago magsimula yung mga cleanup drive, siya mismo pupunta para mag-o-ocular siya. Pag may magbibigay sa kanya ng concerned areas na ito po, may mga ganito po yung estero, ganyan, pupuntahan niya muna, sisilipin niya kung ano nga yung mga materialis na kailangan ligpitin. May gastos din ang kaunti yan kasi bumobilize ka ng tao. Correct. Diba? Pero ngayon, meron silang mga merch na ginagamit na 100% ng proceeds mapupunta lang sa cleanup drives. Fundraising naman yan. Yes, mga t-shirt ito. Pero may plano rin sila na for every local communities na papupuntahan nila, city or probinsya, may plano sila na i-showcase yung mga local products doon para nga mabenta locally. At the same time, yun din yung pwede mapagkuhanan ng proceeds. Halimbawa, nakikita ko dun sa report mo, no, nakakalap sila ng mga plastic bottle. Yes. Pwede mo ibenta yan, Pwede. So, napagkakakitaan din. Yes, kasi ang kasama rin nila dito, mga volunteers, bukod sa volunteers, mga galing sa barangay, sa LGU, even DNR, nakakasama na rin nila dito sa mga cleanup drives nila. So, marami ang nakakasama nila. Uma-assist rin ng DNR. Yes, Okay. Sa pagbisita nila sa iba't ibang syudad, Marymon, ilang araw silang nananatili roon para isagawa ang kanilang cleanup drive? Mga minimum daw nila is 10-13 days, umaabot minsan ng 2 weeks to 3 weeks, depende sa dami ng kailangan ligpitin na basura or yung mga lugar. Yes, Pops. Kasi minsan sa isang city, maraming pupuntang estero, maraming pupuntang ilog, nagti-tree planting din sila. So kumakain din talaga siya ng oras. Pero yung isa sa pinakamahabang nagawa nila, yung 2-kilometer stretch sa Tanza Bay Walk na Botas. Pwede ba natin sabihin na isa sa pinakamadumi na kanilang nilinis yung lugar na yan? Pero marami pa Marami pa silang ibang mga lugar na hindi ito napapansin daw masyado na dapat linisin talaga ng mabuti. Meron na ba silang nilinis na nung binalikan nila, ganun, umulit, tambak na ulit ng basura? Actually, Pops, natanong natin si Sir Francis dyan, paano po yung follow-through nyo ng pag-maintain? Ang sabi niya, for example, yung kahabaan ng Manila Bay plus yung mga estero na nakakonect nito, syempre malilinis nila nung cleanup drive nila. Pero dahil naman nakakabuo na sila ngayon ng communities of over 800 volunteers, yun na yung parang nagiging pag-maintain, yung follow-through na ng pag-maintain ng mga lugar na yun. Yung nga lang, nakakalungkot kasi ine-expect nila na kahit linisin nila ito,
anytime soon, andyan na naman ulit yung mga kalat. Paano ang approach nitong The Locals Pinas? Dito, halimbawa pumupunta sila sa isang komunidad, meron ba silang information drive naman dun sa mga nakatira sa paligid? Yun. Yes, Pops J. Kasi nag-educate din sila ng mga tao doon. Yes, kasi una-una sa lahat, kumukuha sila ng mga permit para naman mapuntahan talaga yun. At the same time, lahat ng makakakita doon, lahat ng makakasama nila, nagkakaroon ng parang orientation na ito yung gagawin natin. Kasi hindi lang naman daw yung nasa ibabaw ng ilog yung nililigpit nila, kahit yung nasa kailaliman. So, ganun kalalim din yung impormasyon. Tsaka yung education na kailangang malaman ng mga taong doon na hindi lang po ito basta-bastang linis, malalimang linis po talaga ito. Sa kanilang karanasan sa pag-iikot, sa iba't ibang estero, iba't ibang lugar, ano yung pinakamaraming basura na kanilang nakakalap, na nakukuha? Ano siya Pops J, kasi dugtong-dugtong siya. Kasi usually mga ilog, mga estero siya. So, depende. Maraming pa rin ba ang plastic? Marami. Ang matatansya natin kung ano yung pinakamarami, kung saan sila pinakamatagal. So, may mga ibang lugar sila, umaabot mga 2 weeks, 3 weeks. Netong sa Cebu, natagalan din sila kasi marami silang pinuntahan. So, doon mo na lang mai-estimate kung gaano kadami ba, kung ilang tonelada ba yung basurang naliligpit nila. And then, kung may plastic na pwedeng ibenta, isalya, binibenta nila. Yes, nire-recycle din. Yun nga lang, siguro madagdag ko na lang din. Unfortunately, yung mga basura kasi na nalilikom na dito, napupunta sa mga landfills, sa mga dump sites. Kaya isa sa mga hinahin talaga nila na sana magkaroon na talaga ng sorting facilities para hindi na basta-basta lang ibabato mo lang dun sa dump sites, tapos na. Kasi may follow-through pa rin kailangan gawin. Bahala na si Batman. Okay. Yes, Pops. Sa mga gustong sumali dito sa The Locals Pinas, gusto mag-volunteer, anong pwede nilang gawin? Sa social media pages ng The Locals Pinas, nagkakaroon sila lagi ngayon ng parang engagement. So may mga Facebook groups may na rin. May mga call-out ba dyan? Yes, meron. Sa darating na ganyan, dito kami sa lugar na to. Lalo na plano kasi nila ngayon makapunta sana sa Marilao tsaka may Kawayan, Bulacan, kung saan laging grabe yung pagbaha dahil sa basura. So mga a month before nila puntahan yun, nag-a-announce na sila na sino po yung mga gustong sumama sa amin sa cleanup drives na to. Pupunta kami dito sa araw na to, oras na to. Sama-sama tayong maglinis. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal. Mary Mon Reyes.